Sa iyong pangalan
Diyos na siyang lagi ng mga sa akin. Siyang hindi pa rin na namin kalakasan ang buhay. Diyos na salamat ng kasabali siyang naglalalakan namin ito sa mga kalakasan. Sa mga silang ito, Ama, sa mga kailangan mo ang aming pagulati, ang aming pagulati. Salamat sa mga umabot magmarapat po ang aming pananambahan sa iyo sa aking Diyos. Sana nga po kasi ng Diyos, yung lahat ng aming kasalanan na gawa. Loob at bigas sa kayang ito ay ang ito sinusukot sa iyo, Ama, sa pagkakaroon ko. Ama, alam namin sa iyo nakakamali. Alam namin kasi ng Diyos na kami meron pa rin mga kahinaan sa mga ng mga bagay nito kasi ng Diyos. Saan po yung nakikitok sa iyo. Sabi niyo po kailangan sa mga lagi mo kami paralahan upang ang aming kanang-mahal na aming pagawa sa araw-araw na ikarapat-kapat ikalagay-sinagatan. Wala nakikita mo layo rin ang aming mag-usyo ng Diyos sa iyo. Kaya po, sabi hindi sa iyo na po hindi ko kami sa iyo magkahabalan. Sabi nga po, Ama, sa magpabayaan kami ulit ang makahawali sa Diyos. Samantalang kami kaya bakit samantalang kami Ama, ito ang kasi ng Diyos. Isa namin pinagdidikuran. Ito po ang Diyos. Lahat ng sinasabi sa kayanan. Ito ang kasi ng Diyos na aming sinasabi sa kayanan. Ama, klase po malapakang gawa. Namin po ang buong iglesia magkaroon po ng matapatang iglesia sa iyo. Gawa kasi ng Diyos na aming pag-iikot na hindi lang sa mga ito sa lahat. Ama, kayo po ito ang hindi. Kaya po sa ito yung hulugan sa iyong pagkaran sa iyong tapos sa Ama, sa mga ito ito sa parin na ito aming pong iglesia. Paano kayo po yung mamakawag kapag yung nawa ang mga pananampalataya. Ama, ito ito ang aming mga kapatid ng mga pananampalataya. Diyos, jadi dahil sila sa aming sa aming dito, patuloy namin ang pagkabahala ng Diyos. Ako po sa kayo lahat, dahil natin sa pagkabahala ng Diyos. Diyos, kapitang na kayo namin ang mga kapagpapasuan. Sana ay mga magulang na kaya sa malagtahanan ang una ng pagkabahala ng mga kaya na baka o sa kaya dahil magiging mga hindi sa tulang Diyos. Kasi ito ang pagkaling ng sa ating sa punto na tawag ito sa pasok na sa Ngunit hindi na sumunod agad siya, nagalit siya, at
po mga bangkit, sa hindi nila pag-aalam ng katuwiran ng Diyos at sa pagsumapit mga itayo ang sariling kanila ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. Sabi naman po sa Mateo 17:5, dito ang sinisimpa kong anak na siya kong sinaguludan, siya ang inyong pakinggan. Tapos po, ang sabi po sa Hebreo 15, ako pumari po upang gabi ang kalooban ng Diyos. Yun po yung patuloy ng Kristo. Tapos sabi naman po sa Amos 9:11, ngunit tinatayo yung tabernakulo ng David, at pinalunayan po sa Mateo 17:18, na sa talo ng kapatid ay tatayo ang Diyos. Sa ating pong pagsama ng nakaraan, may binanggit po dito na sa natin bahagi na bibigyan po natin ng katwiran sa ating yung sumampalataya lang daw Jesus na. Ang natin pong kapalakayan mga kapatid, totoo ba na manampalataya lang ay ligtas na? Subalit sa nilipag po ni kapatid, doon po ay pinaliwanag na pinipiligan po natin tunay na mahalaga yung Kristo, yung pananampalataya sa Kanya. Pero kulang pa po kung tayo ay mananampalataya lang at kung tayo ay walang gagawin. Kailangan po kalapit ng pananampalataya kay Kristo. Meron pong gawa. Kaya po, kung ang paniniwala nila, pananampalataya lang, walang gawa, hindi po tayo sumasagot. Kaya po bilang bahagi pa rin sa ating pong paksa kung nakaraan, itutuloy po natin kung ano ang pagkakaiba ng kalooban at paraan ng Diyos sa pamamaraan at kalooban ng tao. Yung po paksa ng nakaraan. Ngayon po naman, itutuloy lang natin. Kumbaga ito ay nautong na bahagi ng aming paksa noon. Ang kalooban ng Diyos na siya natin dapat masunod. Sa isang pong talata, meron pong pinabanggit paano ba natin dapat masundin ng kalooban ng Diyos. May pagtuturo po sa akin sa Juan 5:30, hindi po matapagpagigan. Hindi ako magagagawa ng anuman sa aking sarili, mahakot ako ayon sa aking narinig. At ang paghatod ko'y matuloy, sapagkat hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niya ang nagsusunod sa akin. Tuloy po, ang Kristo na nagpapalo siya anak ng Diyos. Ano ba yung kanyang ginawa na siya ay sumunod sa kalooban ng Diyos? Pagamat siya ay anak ng Diyos, hindi po siya nagpasarap dito sa sanlibutan. Pagkos siya po ay nagpais ng mga hirap, nagpais ng mga pasakit, upang tayo maligtas sa ating mga kasalanan. Gusto niya yung ating mga kasalanan. Kaya, malapot din na tayong mga mga kapatid. Ang kalooban ng Diyos, kasi natin dapat masunod, gawin natin yung ginawa ng Kristo. Kung ano, yung ating mga tungkulin bilang tayo mananampalataya. Dapat po, gampanan natin itong mga bukas. At ang isa pa po, na isang halimbawa, upang tayo po ang ating aralin sa hapon ito ay gusto natin maintindihan. Isa pong halimbawa, paano ba magligtas ang Diyos sa parusang darating? May sinasabi po ang banal na kasulatan sa sagot niya kung paano ba magligtas ang Diyos sa parusang darating. Sabi po sa Efeso 5:22, 22:23, dito po ang sinasabi, hindi po matanong pakinggan. Ang hiwagang ito ay dakila. Dapat pag sinasalita ko, ang tungkol kay Kristo at tungkol sa Iglesia. Mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa, lagaya ng sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman kay Kristo na pangulo ng Iglesia na siya rin ang tagapagligtas ng kasawa. Kung paano ka ang babae dapat pasakop sa kanyang asawa, tayo, bilang tayo yung mga mananampalataya, ngayon narito tayo sa pagkuhanan. Ang daan tungo po sa kaligtasan
handa upang tayo maligtas sa parusa natin sa pamamagitan ng Kristo, sa pamamagitan po ng pagpasok natin sa loob ng Iglesia. Ito po yung itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Paano po maligtas sa Diyos sa parusa natin? Gayon din, tayo lahat. Dapat magpasakot tayo kay Kristo. Magpasakot tayo sa Iglesia. Doon sa Iglesia na pinatayo po ng Ama kay Kristo. Upang sa pamamagitan po ng Iglesia, tayo ay magkaroon ng kaligtasan sa parusa natin. At ito po ang isang buwagan. Ito ang isang misteryo. Kung bakit yung iba, ang kanilang katwiran, hindi nila binibigyan ng pagpapahalaga ang Iglesia. At ang naging katwiran nila, yung sinasabi natin kanila, tanggapin lang ang Kristo na personal na pagligtas. Ligtas na. Sabi nga natin, mahalaga ka lang ang Kristo. Hindi pwedeng hindi natin pahalaga ang Kristo. Pangunahin po yan. Pero sabi nga natin, ang pagliligtas sa pamamagitan nito ng Kristo, sa pamamagitan ng pananampalataya, kailangan tayo maggamit. Kagaya sa Iglesia, hindi po po pwede tayo napalog. Pero kung gano'n sasamba ka lang, dadala ko lang yung mga pagkakapipon. Tapos na. Gano'n ba kadali? Gano'n ba kung kaya nila pinagaan? Yung sitas na kanilang ibinibigyan ng halimbawa dahil sa kasi nila papagod ng buwa. Bigyan natin sa lihin, dito hindi po mapapasabalian na ang magliligtas sa atin ang Panginoon sa Kristo sa pamamagitan ng Iglesia na siya ang ulo. Ano pong katunayan? May pagpapatunay po ang banal na kasulatan dito sa Mateo, ano pong magpapakinggan ang mga kapatid, sa 1:21 ng Mateo. At siya ay mga anak ng isang lalaki. At ang pangalan itatawag mo sa kanya Jesus, sapagkat iniligtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ito, napatunayan natin na nagkaroon po ng katuparan. Yung kung sinabi ng anghel ng Panginoon, natupad po nung kanyang sinabi, may ipanganak, may sisilang na Jesus. At natupad po ang sinabi yaw ng anghel ng Panginoon. Ipinanganak po ang Jesus na tinatawag, ang Panginoon sa Kristo. Na siya ang umika, yung magliligtas sa kaniyang bayan sa ginawa nilang mga kasalanan. Di naroon po ng katunayan. Kaya tayo po sasabit kay Kristo, masasabot sa Iglesia, masasabot sa pagkasakara ng Kristo, upang tayo po ay maligtas sa parusa ng Diyos. At mayroon pa rin pong pagpapatunay. Anong unang pong panahon? Sino ba yung pinagmamalasakitan ng lingkod ng Diyos? May sinasabi po dito sa Lumatipan kay Propeta Daniel, Levi 18:19. Ganito po ang sinasabi ng mga kapatid ng kahalagahan kung paano kailangan din ang Iglesia. O Diyos ko, ikiling mo ang iyong tainga at iyong bibig. Itilat mo ang iyong mga mata at masdan mo ang aming mga kasiraan at ang bayan na tinatawag sa iyong pangalan sapagkat hindi namin ihaharap ang aming mga samo sa harap mo dahil sa aming mga katwiran, kundi dahil sa iyong dakilang mga kaawaan. O Panginoon, dinggin mo, O Panginoon, patawarin mo, O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagpaliban alang-alang sa iyong sarili, O Diyos ko, sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Ayun, kilalanin po natin. Kung gaano pinagmamalasakitan ni Propeta Daniel, yung sinasabi ng banal na kasulatan, ang bayan at tao ng Diyos. Kilalanin po natin, sino ba yung dinadala nito ng lingkod ng Diyos noon? Ito po ang kabuuan ng Iglesia na tinatawag na siyang bayan at tao ng Diyos na tinatawag sa kanyang pangalan. Kaya po, dito pa lang,
makikita na natin, nagkaisa po sa pagpapahayag ng Biblia sa kahalagahan ng Iglesia. Hindi po pwede, hindi natin pahalagahan ng Iglesia. Una, sinabi po sa Efeso, sa pamamagitan ng Kristo at ng Iglesia, ililigtas sila tayo sa parusang dati. Sa Mateo, sinabi pa rin, ililigtas sila ng Kristo ang kanyang bayan, ang kanyang Iglesia sa mga kasalanan na kanilang ginagawa. At yan hindi po dito sa aking binanggit na nawalintihan. Ang dinadalangin po ni Daniel na patawarin ng Diyos ay ang Iglesia. Ito po ang bayan at tao na tinatawag sa pangalan ng Diyos. Kaya, yung po kahalagahan ng Iglesia. Hindi po matatawaran at hindi po ito pwedeng base sa salita lamang. Bukod pa po dito, alin ba ang sinasabing niligtas pa rin ng Diyos na tumutukoy pa rin sa Iglesia? Sa Jeremias po, meron din sinasabi ang banal na kasulatan kung alin ba ang sinasabing niligtas ng Diyos na tumutukoy sa Iglesia. Sa Jeremias 34, ang talata po ay 15, ganito po ang sinasabi. At ngayon nanumbalik kayo at nasigawa ng matinig sa aking mga mata sa pagkakailan ng kalayaan ng bawat tao sa kanyang kapwa. At kayo'y nakipagtipan sa harap ko sa bahay na tinawag sa aking pangalan. Sa pamamagitan po ni Propeta Jeremias, dumating ang salita ng Panginoon kung sino pa rin yung maligtas. Sino nga ba yung maligtas? Yung wikang ngayon na lumbalik, yung nagbalik loob at nasigawa ng matuwid sa kanilang kapwa, yung wikang naging matuwid sa ating harapan, at yung wikang nakipagtipad sa harap ko, sa bahay na tinatawag sa ating pangalan. Maliwanag ang sinabi ko. Ito po yung maligtas sa parusang natin. Maliwanag. Parang blue. Na ibigay sa atin ng kanilang kasulatan kung paano tayo maligtas. Tulad natin, salamat sa Diyos. Nang tayo po ay nakagawa, tayo ay nagbalik sa loob sa Diyos. Tayo ay lumilala. Nagkaroon tayo ng pagpipig sa ating kapwa. Tinanggap natin ang aral at tayo sumampalataya. At doon po tayo nakapagpipig. At ang isasat na namahalaga upang matamo natin ang kaligtasan, yung tayo'y nakipagtipan sa Diyos, yung tayo'y pumasok sa Iglesia, sa loob ng bahay na tinatawag sa pangalan ng Diyos. Alin po ang iniligtas ng Diyos? Malinaw po ang mga sinabi ng Biblia. Tatandaan natin ang iniligtas ng Diyos. Ang bayan na tinatawag sa kanyang pangalan. Ang tao, pati ang bahay na tinatawag sa pangalan ng Diyos. Ang lahat ng ito, iniligtas ng Panginoon. Alin ito? Yung kabuhan ng Diyos. Bakit po nakabilang sa iniligtas ng Diyos ang bahay na tinatawag sa kanyang pangalan? At ano po ang dapat natin maintindihan tungkol sa tinatawag na bahay ng Diyos? Dapat papaliwanag pa rin yung banal na kasulatan sa Esra 7:23. Ano mang iniutos ng Diyos ng langit, gawin niyo po sa bahay ng Diyos ng langit. Ano? Ano man wikang iniutos ng Diyos ng langit, gawin niyo po sa bahay ng Diyos ng langit. Ito po ang dapat maintindihan ng lahat. Kung ito, naiintindihan natin yung ating mga kapwa-tao, kailangan po nandiyan ng lahat. Hindi. Na yung pong bahay ng Diyos na ligtas, ay ito pa rin yung sinasabi ng kabuuan ng Iglesia, ang siyang tinatawag na pagawaan po ng pamananan. Bakit po? Sapagkat ang sino mang nagpapasakot dito sa Iglesia, ay lumalakad, sumusunod sa mga sawayan ng Diyos. Ay kung tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos,
sumusunod tayo at namumuhay ang halimbawa ng Kristo. Naroon yung pangako ng kaligtasan. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Tayo pumasok sa bahay ng Diyos na tinatawag sa kanyang pangalan. Ang lahat na pumapasok sa iglesia, sa bahay ng Diyos, saklat siya kung sino tatapat. Siya ang magiging pangalan. Kaya lang, meron nagtigas sa ulo. Ginagawa ba ang pases? Yung pag siya nasa loob na ng iglesia, katwiran niya, siya ay tigas na. Ay kung yun nga sinasabi natin kanina, sumasampalataya tayo sa Kristo, kung hindi tayo kikilos, kung hindi natin gagawin yung kanyang mga halimbawa, hindi tayo mailigtas. Ay yung pag pumasok ka sa iglesia, pagkalabas mo, gagawin mo na yung mga kalayuan na ibig at gusto ng ating mga. Maligtas pa tayo doon, hindi po tayo maligtas mga kapatid. Ano pa rin yung katunayan na ang bahay ng Diyos o ang iglesia ang magliligtas sa atin sa karusan natin? May tatak ba ito na pagkakakilanlan kung bakit tayo dapat umasa na sa iglesia ito tayo dapat pasapot? Sabi ko sa ikalawang kronika 7:6, sapagkat ngayon ay aking pinili at ipinalaga ang bahay na ito upang ang aking pangalan ay tumaon magpakailanman at ang aking mga mata at ang aking puso ay doroong panahon. Ito, may sinyalis, may marka, may palatandaan na ang iglesia pala talagang siyang kalapit ng ating pananampalataya sa Kristo para tayo maligtas sa pagkakas. Sapagkat ito may tatak na pagkakakilanlan. Sabi ng pananampalataya, ipinalagawi ka ang bahay na ito upang ang ating pangalan doon magpakailanman at ang ating mga mata at ang ating puso doon lang. Ngayon, nagkalakas tayo ng loob. Sana magkalakas tayo, karoon din po tayo na sapat. Lalakas sa pakikilaban sa mga kalayuan. Tungkulin natin, sundin natin yung kalooban ng Diyos. Sapagkat tayo man nasa loob ng iglesia at hindi natin susundin yung kalooban ng Diyos, tayo ay mapapahamak. Dito, ipinahayag po sa atin, sa tulong pa rin ng mga lingkod ng Diyos na lumatilang kung alin ang tinatawag na iglesia at kung ano ang magagawa ito sa tao. Ngayon naman, ang pag-uusapan po natin sa panahong Kristiyano, ipakikilala po sa atin ng mga apostol ng Panginoong Jesucristo ang tunay na iglesia, ang halaga nito, at kung ano ang kalooban ng Diyos na sila kung dapat masunod. Wala pang papakilala. Yung tinatawag na bahay, alin ba ang bahay na pag-aari ng Diyos? Ito ang sagot ng banal na kasulatan. Sa unang Timoteo po, 3:15, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ngunit kung ako'y magliwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Magturo po, ano yung dapat ugaliin ng mga tao sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng Panginoon. Iglesia ng Diyos. Kalpulan ng mga mananampalataya. Sana nga, lahat ng mananampalataya. Mga kabilang, doon sa ibagalak sa kalooban ng Diyos upang makakamilatin yung ating minimum. Dito, sa pamamagitan po ng sitas nito, sa pagkakagubilan kung kapaalala sa atin ni Apostol Pablo, ating pong nakita, ating pong naunawaan, magkaisa ang pahayag ni Jeremias sa pahayag ni Apostol Pablo. Alin ba ang tinutukoy ni Pablo ng bahay ng Diyos? Aliwanag po ang kanyang sinabi, ito ang iglesia ng Diyos.
tayo dapat mag-aari. Ito ang bahay na pag-aari ng Diyos. At sa ating pong kalagayang mga magkakapatid, masasabi po natin, mapalad tayo. Sapagkat natama tayo ng iglesia na ating papagawa. Natama tayo ng bahay na ating papagawa. Sapagkat ito ang pag-aari ng Diyos at ng kanyang anak, ng Panginoon Kristo. Kaya po ang ating paglilingkod. Ito na natin. Huwag na tayo magpadaan. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Yung kalooban ng Diyos, pilitan natin, pagpilitan natin na ito ay ating magawa. Upang sa ating kaligtasan, malapit tayo. Kailan tayo magkitsaka hanggang sa kawakasan ng ating buhay. Kung tayo nagpulit, dapat lagi tayo napalo sa bahay ng pag-aari. Paano pa rin nakikilala ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? May pagpapakilala pa rin ang banal na kasulatan sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa unang Korinto po, 15 ang talata ay 9. Dahil po ang sinasabi ng banal na kasulatan upang makilala pa rin natin ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol, at hindi ako karapat-dapat na tawagin apostol sapagkat pinag-isip ko ang Iglesia ng Diyos. Isang pagpapatuloy, isang pagpapaalala na dito sa binigkas kong ito ni Apostol Pablo, yung Iglesia, sa kanyang pagpapatotoo, nanlilit siya sapagkat noong una, ito ang Iglesia na may kulyang pinag-isip. Na nang malaon, ito ang Iglesia na kanyang kinaaniban, ito yung Iglesia na kanyang pinagmaman. Salamat sa Diyos, narito tayo sa Iglesia ng Diyos na narito. Ito yung Iglesia ng Diyos na nagwala na muling tinayok ng Kristo upang tayo ay mahal. Ngayon, itinang pa rin natin yung mga bahagi kung bakit ba natin dapat pahalagahan ang Iglesia na kalooban ng Diyos na dito tayo magsama-sama bilang magkakapatid. Tingnan pa rin natin na sinasabi sa isang talata ng aklat ng mga gawain ng apostol sa 20:28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang patayin ninyo ang Iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sarili. Kung paano sa kabila po ng aming mga kalimitan, bilang pagpapaalala, atid namin yung salita ng Diyos. Tungkulin namin kayo ang aming paalalahanan sapagkat napakahalaga po na tayo lahat sumunod sa kalooban. At hindi po kami lamang ng mga manggagawa ang kailangan gumanap sa pagpapaalala sa mga kapatid, kundi kayo man mga kapatid, bawat isa sa inyo may tungkulin na dapat gampanan. Dapat tayo magkaroon ng pagpipilian sa bawat isa. At kung may pagpili ang bawat isa sa kanyang kapatid, gusto ang sangka. Wala kong pagkukulang ang pagpili sa kapatid. Isang bahagi na pagdaloy ng kaligtasan sa bawat isa. Gano'ng halaga ang Iglesia? Binili ng mundo. Na nagwawalang bahala po ng iba. Pero tayo, hindi tayo sumasang-ayon sa pagwawalang bahala. Hindi na raw kailangan ng pili. Nasasaktan tayo. Hindi natin matanggap yun. Hindi na raw kailangan ng Iglesia. Sabi, naalala ko yung sinabi ko kanina, pagka meron pa rin Iglesia. Pare-pareho lang tayo pupunta sa Manila. Ang sasakyan natin kahit iba,
makararating tayo doon. Kung sa literal na pamumuhay, maaari din yan. Pero dito, napakaliwanag ng ating pinag-aaralan. May tinuturong pamamahala. May tinuturong siyang kalooban ng Diyos na dapat natin kong magawa upang tayo humanto sa malapit na kaligtasan sapagkat kung ating gagalapin ang utos sa aral ng Kristo, tayo po makakapila sa mga liligtas sa darating na pagkakas. Yun po ang pinapagpupili sa paggawa ng bawat sabi na tayo huwag bagang magpagod. Huwag po tayo hanggang nagkatagal, ay pakasabihin mo pa, nagkatagal na ako sa iglesia, tas na ako, ano yung nakarang paksa? Huwag natin isipin, malayo na ating narating. Huwag natin isipin, matagal na tayo nilipin sa iglesia. Meron pong napakahirap na problema yung kapag sa tagal mo na sa pananampalataya, magkakaroon ka pa ng kapaguran sa damong huli, sayang na sayang yung pinipulunod mga kapatid. Kung tayo ng kabanalan, dapat ang wakas. Ipinilang natin ito. Lalo ngayon, naalala natin, sinabi ni kapatid na Julio, mayroong banta sa YouTube. Ay talagang mga lahat na tayo mamatay. Kung talagang kalooban na ng Panginoon, na tayo'y mapupi ng ating buhay sa darating na anuman yan kung yan ay darating. Dahil hindi natin pininiwala na pag-uupong na yan eh. Dahil ang pag-uupong, walang nakakaalam. Ngayon, kung darating man yung mga kasapunaan, mayroon tayong lakas ng loob. Kung ang gagamitin natin kaagapay yung ating paggawa sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Anumang oras tayo ulit, nakahanda tayo. Malakas atin. Bakit? Sapagkat alam natin, may pangako ang Diyos. Mayroon siyang niligtas sa parusang darating. Yung nasa sa loob ng iglesia, sa iglesia ng Diyos, sa Kristo. Pero, paalala na naman, yung maliligtas, yung gaganap sa kalooban ng Diyos. Tatanda po natin mga kapatid, bakit din na lamang ang halaga ng iglesia? Ngayon, naman natin, kanina, pinangitan natin, pinili ng dugo ng Kristo. Meron pa tayong dapat naman sa unang Korinto, sa 1:1-2. Si Pablo, na tinawag na maging apostol ng Yesu Kristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto sa mga tumigbagay sa mga pinagpaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoon Yesu Kristo na kanila at ating Panginoon. Kailangan ba ang iglesia o hindi? Meron tayong tatanungin. Yung iba na nagsasabi na hindi na raw kailangan ng iglesia. Sasagutan natin ito. Si Kaseta. Saan bang iglesia napasakot si Pablo at yung mga apostol? Kung wala ng kabuluhan ng iglesia, ay bakit si Pablo lilipat pa ng pananampalataya? At tayo, ang tao, bakit pa tayo nalis sa santuloy? Hindi na pala kailangan ng iglesia. Eh bakit tayo papakahirap pa? Dapat lang tayo magpakahirap sapagkat binibigyan natin ng halaga yung ating natutunan mula sa mga apostol ng Panginoon sa Kristo. Kung saan sila napasabot, doon tayo pasabot. Kung saan sila nananampalataya, doon tayo nananampalataya. Eh bakit pa ayaw tanggapin ng iba? Yung iglesia. Lalo na po yung iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na sasama-sama. Sapagkat mahirap ipabuhay daw doon sa mahilig sa kalayawan yung mga doktrina na atin pong ibigay sa mga dinodoktrina. Talagang mahirap. At yung may hinaan yun, talagang susuko yan.
hindi ko katanggap yan ng araw. Tayo po mga kapatid, narito na tayo. Manatili na lamang. Ilan ang ating gagawin? Mananatili na lamang tayo, pagsisikapan natin makasunod sa lahat na utos sa lahat na sapagkat mayroon pong kahabagan ng Diyos. Tamang tayo nagkakamali rin. Pero alam po ng Diyos kung ano nilalaman ng ating puso, ng ating kalooban. Mayroon po siyang papamunin. Doon sa mga pagkakasalang hindi naman natin sinasabi. Nagkalataya lang tayo na tayo nasa pagkakasalan. Kapag tayo po nasa katotohanan, ang gagawin natin, ang ipamumuhay natin, yung din katotohanan. Maliligtas pa tayo o hindi? Maliligtas tayo. Ano po ang pagtotoo? At tagubilin ng mga apostol na dapat pa rin natin unawain. May pagkatagubilin po ang mga apostol. Mayroon silang magpapaalala sa atin. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan, sana po ay ating tuntunin. Sa unang buwan, 1 patuloy hanggang 4. Iyong buhat sa pagmula, iyong aming narinig, iyong nakita ng aming mga mata, iyong aming namasdan, at nahiwo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatotohanan at sa inyo ay aming ibinabalita ang buhay. Ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Yung aming nakita at narinig ay siya rin namin ibinabalita sa inyo. Upang kayo naman ay magkaroon ng pagkisama sa amin. Oo, at tayo may pagkisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. At ang mga bagay na ito ay aming sinusulat upang ang ating kagalakan ay Diyos. Ito, mga halimbawa. Ito, padron. Upang tayo po maging saklan. Upang tayo magkaroon ng pagkisama sa mga upang tayo rin magkaroon ng pagkisama sa Ama at sa Anak. Hindi na po kailangan na doon pa pupunta ang sinuman sa iglesia ng nagtayo ay tao. Na ang kanilang turo, mayroon sila sinasabi natin may halo. May gano'n. Narito, at sinasabi ng mga apostol, ang pagturo nila. Yung kanilang nakita, yung kanilang narinig, sino ba yung kanilang nakita? Sino yung kanilang pinagalan ng mga sakit? Ang pangalaman. Yun ang pagkakabilin. Na doon tayong manghawak hanggang sa huling sandali ng ating buhay, dito tayo mamalagi mga kapatid. Na kung paano ang mga apostol hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay na nagpili sila na sila ilalim ito sa loob ng iglesia ng Diyos, dito sila nagilito. Tayo, yun ang ating misyon ng mga kapatid. Mananatili tayo, susunod, maglilingkod, at susundin natin ang kalooban ng Diyos upang darating sa natin mga kapatid. Sa katotohanan po ng mga bagay nito, upang maging matibay ang ating pananampalataya. Saan tayo dapat tumulan? May pagtuturo po ang banal na kasulatan kung sino ang dapat natin tularan. Sa unang Tesalonica po, 2:14, ganito po ang sinasabi. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay nagsulat sa mga iglesia ng Diyos na nasa Hudiya kay Kristo Jesus. Sapagkat nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Hudyo. Ito ang pagtotoo. Ang pagkatagubilin sa ating mga apostol kung saan tayo dapat tumulan. Saan ba tayo dapat tumulan? Doon sa mga iglesia ng Diyos sa ating mga kapatid na nasa Hudiya kay Kristo.
Ito hindi tumutulad yung mga apostol noon. Lalo na si Pablo, nung siya ay pumasok sa loob ng iglesia, na siya'y mag-iglog sa Diyos. Yung iglesia po, ng Diyos na nasa siya. Diyos siya. Tayo, yun na lang ang aming tutularan. Upang tayo, yung sinasabi natin, magkaroon tayo ng pagkisama sa Ama, magkaroon tayo ng pagkisama sa Ama. Wala na po tayong babaguhin pa. Huwag po tayong tumulan. Sino ba yung pinakikinggan ngayon ng mga tao? Yeah. Mayroon pong nangangaral ngayon. Ito, simula ko lang, makikita mo na, maraming nangaligaw. Siya raw ang anak ng Diyos. E tayo, tutularan na lang natin yung ating mga kapatid na nanlabi na pasakot sa loob ng iglesia ng Diyos, yung mga pasakot. Hindi nga sa Colosas, hindi nga sa Galacia. Yung mga kapatid na tuloy-tuloy, matuwid ang naging pagpilito. Doon po tayo dapat natuluyan mga sino pa yung dapat natin tularan? Yung mga kapatid na walang sawang naglilingkod. Nagtitiis, nagdudusa, sa kabila ng mga pagsubok, sila natin hindi pupok. Lalo may higit ang tapat sa pananampalataya na itinulong sa amin ng pananampalataya. At sa ulit bahal po ng ating paglilingkod, may pangangaral mo ang Panginoon sa Kristo. Parang yung kanina, sinabi ko, pare-pareho hindi tayo nagpupuntahan. Tayo pare-pareho sa Manila, pupunta. Makarang tayo, kahit may iba. Pero ito pa isang malagandaan. Paano magkakapareho na tayo makararating sa Manila kung pananampalataya pinag-uusapan, kung nandoon ng Kristo, nandoon ng nahalian ng Ama. Tatanggapin po tayo, pagkatapos sumamba, pupunta ka sa buwan. Pupunta ka sa kayawan. Sino yung mga kailangan pananampalataya? Kaganyan ang ginagawa. Samantalang ang mga kapatid sa loob ng iglesia, tayo po, masikap na tinutuluan. Yung mga halimbawa ng Kristo. Yun ang panuntunan natin upang tayo huwag makasama sa pinangangaralan ng Kristo. Ano ang pangaral ng Panginoon sa Kristo? Ang sabi ko sa Lucas 6:46, hindi kong natamang pakinggan, mga kapatid. Ito ang pagpapaalala na hindi ko matanggap ng ibang kasa sa ibang lapian ng pananampalataya. 6:46 po, inyong natamang pakinggan. At bakit? Tinatawag ninyo ako, Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi. Paano ka makapupunta sa Maynila mo? Paano tayo makarating sa Maynila at Maynila mo? Magkaiba. Hindi po pwede. Dahil kami, yung tinututok ng nasa sa loob ng iglesia, yung panuntunan ng Kristo, yung matuwid na daan tungo sa kanayan ng Diyos. Kung ito ay ating ipamumuhan. Ay yung ginagawa ng iba, paano sila makararating sa hantungan ng kaligtasan? Yun yung sinasabi natin, sasamba, huwag na sa gaway, pagkanapos sa mga kalayway, maloko. Yan, tatandaan natin mga kapatid. Yan, ang dapat natin huwag kalilimutan yung pangalan nito. Huwag sana tayong maliligaw. At narito pa po ang isang bilin sa atin ng Panginoon sa Kristo. Hindi po matamang pakinggan, huling bahagi po na talata lagi paglilingkod sa Juan 12, 26. Kung ang sino mang tao ay naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin. At kung saan ako naroon, ay doon naman doon ang lingkod ko. At kung ang sino mang tao ay maglingkod sa akin, ay siya'y pararanalan namin. Kung tayo po, tunay na nasa loob ng iglesia,
Kung tayo po, mayroon pa rin pagka makakalimutin. Kung tayo po'y papasok lang dito, nakita ko lang ito. Narinig ko po ang pagpipili sa atin ng Panginoon. Huwag lang tayo lalagtaw dito. Yung kalooban ng Diyos, narito ang kaganapan, at kung ito'y ating magampanan, yung pong darating na parusa, hindi natin makakamit. Tapos, ang ating makakamit, yung pangakong kaligtasan. Sana po, ito ulit bahagi. Lagi natin ipilan ito, mga kapatid. Makatutulong ito sa atin. Hanggang dito po, ang ating pasta. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Bago po tayo sa bilin, marin po tayo. Magiging tayo. Mamunaan po tayo ni Marisa Joel sa panalangin. Sayo tayo, mga Sa
dakila at makapulo. Diyos na ang patuloy na sinatanggap, ginagalang namin mo. Bilang Ama, pagpapasok po ng ating sa oras na ito'y patuloy, kapag talong kami ng isang mapayapang panaganda. Sama-sama kami ng iyong Ama, nagtitlog sa aming mga kapatid. Tanda pa rin ng iyong Ama, ng patuloy na pagkilala namin, ng patuloy na pagkilala namin, sa lahat ng mga kahabagan at mga pag-ibig na isang itinagkakalog mo sa buhay ng Diyos. Salamat po, Panginoon, ng maraming salamat. Lalong higit na iyong Ama, sa mga butit ng katuwiran. Walang tawang patuloy na pinapaunawa mo sa buhay ng Diyos. Mga katuwiran na iyong Ama, sa siyang patuloy na magtataguyod sa aming mga paninimpalataya. Dakilang Diyos, gawin sa nawa ng mga katuwiran ito ay hindi lamang narinig ng aming mga katuwiran. Gawin sa nawa sa iyong Panginoon, lalo sigit tumimo sa aming mga kalooban, maging sandigan pa rin ang aming mga paninimpalataya. Upang kung kami man ay pumuri sa itong dakilang pangalan, para at malamat ang gabisit sa atin. Maraming mga pagdalangin at malulhati sa iyong maraming ng pangalan. Sabi ng Diyos, sa hapon ito'y madalangin sa labos sa kabuuan man ang aming mga pagdalangin. Kami maraming mga oras ng aming mga buhay. Kasi sa ituwaling pag-ibig, sa maraming mga pagkukulang, sa maraming mga pagkakasala, sa aming mga kahilaan, sabi ng Ama, sa pagiging marapat ka lamang po ng aming pananambahan sa Apusto. Itulot niyo po sana sa aking Panginoon, na patuloy pa rin kaming patawarin, hindi sila aming pagsusuloban, upang kaming mga litin mo sa aking Ama, na nituhod man sa ito sa aking harapan, marapat malamang kang gati, yan po sa mataas na ginagawa. Dahil ang Diyos, sa hapon ito, kahit po kami, ilang mga litin mong makalisip. Mga litin mo, dahil Ama, na umaasa at nagtitiwala pa rin sa pagkating ng takdang Panginoon. Dahil ang Ama at mga sa amin, ay nakalagit sa nilugan ng ating buhay sa walakitan. Dahil ang Diyos, magagalas lamang namin ang akaming ito. Kung kami mga litin mo, patuloy na makapagpipigil sa maraming mga kahirapan, patuloy kami magdadala sa ilang Panginoon. Ang pananampalataya, minsan mo lamang pinagkakaloob sa buhay ng pagkasal. Gawin mo nawa sa ilang Panginoon na kung paano tinawag mo kami, ito ang dapat pangalan. Gawin mo nawa sa ilang Ama, dahil wala pang makasi na kami sa buhay. Kung magalakman, pag kumakasin na kung ito, dakilan ito, pagkasama-sama kami mga lalaki sa tayo. Kung sisita Diyos po sa iyo, dakilang kahayaan. Dakilang Panginoon, masayin ko kami. Sa kami sa pagpigilan sa aming isipon. Dakilang Ama, naging marapat po sa itasan ng aming mga paglalati. Naging marapat po sa itasan ng dakilang Ama, aming pagsamba. Itatala po ng kabalalan sa aklat ng aming mga. Dakilang Ama, bakit pagkikinig, patuloy nawang, ingatan mo kami sa dapat po roon ang aming mga pamuhay. Ligtas mo kami lahat sa lahat ng papahamak ng aming lupang katawan, lalo higit ng aming mga pananampalataya. Ang mga natin ng ahanan, baging mga suplikat sa ikalugod mo, ay ingatan mo po sa itong dakilang mga pangyayari. Kamay, dakilang mananalangin sa kami, na bago kami sinigin, ng pagkay tinatawag mo kami sa aming mga pagkakasala. Dilinis mo po ang aming susuk na looban. Ang lahat ng masang-ayon ng dakilang kalooban Ama, sama-sama po namin hinihiling at pinapasalamatan sa pangalan po ng aming mananap at tagapagligtas na si Kristo po. Amen. Amen.
Nagtitiwala kami na mga tinanggap mo sa iyong taas na pinalagyan ang aming kapatid, ang aming pasapasalamat at ang aming pinanambahan. At ibang Diyos, hindi, dahil ito po ang nakayang handog ng mga anak mo sa dating ito, sinawa ito po ay yung mga siya kalay, magamit po ng iyong pangasiwan, sa pagpapalagaan po ng iyong kapatid ng mga anak. At ibang Diyos, tumawag ka pa rin po na aming mga kapwa-tao, sa siya po makakasama namin karagdagang pupunin, papasalamat sa inyo na nagpapilip sa amin. At ilang Diyos, sa amin pong pansamantalang pag-iwahilan, muli natagumilin po namin sa iyo ang kalagayan ng bawat isa sa amin, ang iyong buong pangasiwan, ang mga magulang at inanagtahanan, ang mga kabataan na ito ang mga nagpapilip sa inyo na nagpapilip sa amin. Ang aming pong mga kapatid na sa buhay ng Bukuri, ang aming pong mga kapatid na mayroong karamdaman. Ama, ito po ang nagpapalos. Kung ano ang layo ng mga pusos, sana po naman, kung kami bibigyan, sana ilalim po kami natin sa mga takwila na ito po ang sa bibigay sa amin ang aming pangumuhay. Amagod po kami sumasampalataya, sapagkat kami po mga hamak po mga alipin sa mga sandali ito, hindi pa rin na magpapatawad sa lahat po ng aming mga naging kasalanan. Sana nga po, dakilang Diyos, hindi dapat kami gawa, na ang aming po pag-iwalay. Masok po nga muli kami nagbabalik, upang muli ka namin pasalamatan. Upang muli, ikaw ay aming sambahin sa pamamagitan ng Espiritu at ng katotohanan. Ama, sa aking po ito, muli sa ito namin, Ama, pinagkakagbilin at wakalin ng pamiklinan ng palataya, dinig mo sa iyong taas na pinalalagyan, ipinagkaloob na po ang lahat ng aming mga pangangailangan, ng aming mga kahilingan, pinatawag mo na rin ang lahat ng aming mga kasalanan. Ang lahat po ito, maraming po ikasalamatan, namin sa iyo sa pangalan ng Jesus, namin natulog sa ito. Amen. Ang Diyos ay walhati, anayating purihin, Espiritu mahalin, ipatnubay niya sa atin. Amen. Amen.